Walang buhay na nakatulala lamang si Beverly sa kawalan habang nasa tuktok ng isang building at nakatayo sa pinakagilid nito. Wala nang luha na tumutulo pa sa mga mata ng dalaga dahil ubos na ang kaniyang enerhiya sa lahat ng kamalasang nangyari sa kaniya. Buong buhay ni Beverly, inilaan niya ang kaniyang buhay sa pagpapalago ng kaniyang mga negosyo. Tiningala siya sa kaniyang pagiging independent at matalino. Ngunit ang lahat ng dugo at pawis na ibinuwis niya para sa kaniyang mga negosyo ay nabaliwala lamang dahil sa kataksilang ginawa ng kaniyang asawa. Umibig si Beverly ng sobra at nagtiwala. Ito ang pinakamalaking pagkakamali na kaniyang nagawa na ngayon ay hindi niya na maayos pa. Ilang linggo pa lamang ang nakakaraan, nagwalang kaalam-alam si Beverly na ang mga papeles na ipinapirma sa kanya ng kaniyang asawa na si Manuel ay isa palang testament na nagsasabing ang lahat ng ari-arian at perang mayroon siya ngayon ay inililipat niya sa pangalan ng kaniyang nag-iisang asawa kahit na maghiwalay pa sila. Lasing si Beverly noong mga panahong iyon dahil sa parte ng kumpanya matapos nilang malagpasan ang pinakamalaking sales na naabot nila isang buwan na ang nakakaraan. At dahil sa labis na pagtitiwala, pinirmahan lamang ni Beverly ang mga papeles sa pag-aakalang related lamang iyon sa trabaho ng kaniyang asawa bilang CEO ng kaniyang kumpanya. Ngunit hindi lamang iyon ang dumurog sa puso ni Beverly. Dahil ang sekretarya na nagtrabaho sa kaniya, simula pa lamang noong nagsisimula pa siya sa wala, ay siya palang kabit ng kaniyang asawa at may tinatago na silang anak. 5 taon na pala siyang niloloko ng babaeng tinuring niya ng kapatid. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, imbes na damayan si Beverly, tinalikuran din siya ng kaniyang adoptive parents na para bang isang kagamitan na wala ng silbi sa kanila. Kanina lamang ay nilimas na ang lahat ng mayroon si Beverly. Simula sa kaniyang opisina hanggang sa lahat ng property na pinaghirapan niya para sa kaniyang mga mahal sa buhay. Sa madaling salita, ni bahay o isang piso ay wala si Beverly ngayon. Yumuko si Beverly upang tingnan ang layo niya sa pinakamababang palapag ng building. Nakakalula ang taas, ngunit walang nararamdamang takot si Beverly. Pakiramdam niya ay nasayang lamang ang buong buhay niya. Kaya naman mas mabuti pang magpatiwakal na lamang. Ngunit bago pa makatalon si Beverly, isang pares ng malalakas na braso ang bumalot sa kaniyang baywang at mabilis siyang binuhat palayo sa gilid ng rooftop. Nasisiraan ka na ba? Inis na singhal ng lalaking pumigil kay Beverly sa pagtalon. Ikinuyom lamang ni Beverly ang kanyang mga kamay. Kilala niya ang binata dahil wala naman atang tao sa kanilang bansa ang hindi nakakakilala sa kanya. Ang lalaking pumigil kay Beverly sa isang kanyang balak na gawin ay si Raymond Cruz, isang sikat na artista at model. Ano bang alam mo sa pinagdaraanan ko ha? Kilala mo ba ako? Bakit hindi mo na lang ako hayaan? Walang buhay na saad ni Beverly. Kilala kita, Beverly Santos. Beverly Sandoval dahil hiwalay kayo ng asawa mo. Alam ko kung anong mga ginawa sa'yo, kaya naiintindihan kita. Napakunot na si Beverly. Teka, paano mo ko maintindihan? Nararamdaman mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Alam mo lang kung paanong nawala sa akin ang lahat ng meron ako. Pero hindi mo alam kung gaano nadudurog ang pagkatao ko ngayon. Paano naman ako maintindihan ng katulad mo na mahal ng lahat? Pwede ba? Umalis ka na lang at hayaan mo na lang akong tapusin ang paghihirap ko. Akmang babalik si Beverly sa dulo ng rooftop, ngunit muli siyang kinarga ni Raymond pabalik sa dati nilang pwesto. Walang magawa si Beverly kundi ang magpumiglas dahil sadyang malakas si Raymond kumpara sa kanya.
Sige, sabihin na nating hindi kita lubos na naiintindihan. Pero ito lang ba talaga ang solusyon na naiisip mo? Sa dami ng achievements na naabot mo, basta mo na lang ba isusuko ang lahat? Umiling na lamang si Beverly sa katuluyan ng naiyak. Napaluhod na lamang siya sa malamig na semento. Hindi mo naiintindihan. Wala nang lahat sa akin ngayon. Ginawa ko ang lahat para magkaroon ng perpektong pamilya. Ginugol ko ang lahat ng oras ko para lamang mapanatiling maayos ang buhay ko. Pero lahat sila, tinalikuran ako. Hindi naman nakasagot si Raymond at napayuko na lamang. Gusto ko na lang maglaho. Gusto kong lumayo sa kanilang lahat. Pero paano? Wala nang lahat sa akin ngayon. Manlilimos na lang ba ako sa daan habang nakikita kong mga hayop na yun na nagpapakasaya sa mga pinaghirapan ko? Hindi ko kakayanin yun, kaya mas mabuti na lang na mawala na ako. Muli sanang tatayo si Beverly ngunit pinigilan siya ni Raymond. Gusto mong maglaho at lumayo sa kanilang lahat? May alam akong solusyon at hindi mo kailangan tapusin pa ang sarili mong buhay. Ni hindi man lamang natigil si Beverly sa pag-iyak sa kabila ng sinabi ni Raymond. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. May mga anak ako. Matagal ko na silang tinatago. Natigilan si Beverly matapos marinig ang sinabi ni Raymond. Oo, alam kong nakakagulat kaya nga tinatago ko sila dahil masisira ang karir ko kapag lumabas sa media ang tungkol sa kanila. Yung karir ko bilang artista nagsisimula pa lang pagkatapos ng lahat ng paghihirap na dinaras ko para lamang makapagsimula. Kaya hindi ko hahayaan na masira kaagad ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lamang sa isang pagkakamali. Hindi inasahan ni Beverly na ang Raymond Gomez na crush ng lahat, mapa-teenager man o matanda, ay may tinatago palang mga anak. Maging si Beverly, inamin niyang naging crush niya sa Raymond lalo na sa mga pelikulang pinapanood niya. Marami rin siyang kilala na fan ng love team na kinabibilangan ni Raymond. Bakit sinasabi mo to sa akin? Hindi makapaniwalang saad ni Beverly sa kamarahas na tinulak sa Raymond palayo sa kanya. Hindi ba't gusto mong lumayo sa lahat? Then sumama ka sa akin. Alagaan mo ang mga anak na tinatago ko. Kapag pumayag ka, makakamit mo ang mga gusto mo. Magiging malayo ka sa mga taong nanakit sa'yo. Maglalaho ka na parang isang bula habang namumuhay ng tahimik kasama ang mga anak ko. Lahat ng kakailanganin mo simula pagkain at mga gamit, sasagutin ko ang lahat ng yon. Napaawang na lamang si Beverly ng kanyang bibig dahil sa kanyang narinig. Nakakalimutan mo na ba kung sino ako? Ako ang pinakabatang babae na nakapagpatayo ng isang successful na kumpanya. Tapos gusto mo akong gawing nani ng mga tinatago mong anak? Napabuntong hininga si Raymond. Sige, tignan mo ang sarili mo. Nasaan ang lahat ng pinaghirapan mo bilang pinakabatang babae na nakapagpatayo ng sarili mong kumpanya? Katwiran ni Raymond. Maring napatitig lamang si Beverly sa lalaki. Binalot ng inis at insulto dahil sa sinabi ni Raymond. Ngunit wala siyang magawa dahil may katwiran naman ito. Ang lahat ng nagawa mo noon at kung sino ka man noon, pati na rin ang mga taong pinagsamantalahan lamang ang pagmamahal mo sa kanila. Kalimutan mo na sila at iwan mo na sa nakaraan mo. So ano? Walang mawawala sa'yo dito sa offer ko? Sasama ka na ba sa akin? O talagang sasayangin mo na lang ang buhay na meron ka? Ilang segundong tinitigan ni Beverly ang kamay ni Raymond na nakalahad sa kanya. Napatitig din siya sa dulo ng rooftop na kinatatayuan niya kanina. Tama si Raymond. Walang mawawala sa kanya sa offer ng binata. Sa halip ito na lamang ang pinakamagandang option na mayroon siya ngayong walang-wala na siya. Alanganin man ay inabot ni Beverly ang kamay ni Raymond. Napangiti naman ang binata dahil doon at agad niyang inalalayan si Beverly na tumayo. Pinatulog ni Raymond si Beverly sa isang hotel pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Binigyan din niya ang dalaga ng masusuot na damit upang maayos itong makapagpahinga. Pagsapit ng madaling araw,
Nagulat na lamang si Beverly nang maramdaman niyang may isang lalaki na nakatayo, hindi kalayuan, sa kaniyang kama. Walang alinlangan na hinila ni Beverly ang lampshade na nasa kaniyang tabi, saka hinagis ito sa lalaki. Napahiyaw naman si Raymond sa katarantang lumayo kay Beverly. Ano ba, papatayin mo ba ako? Inis na singhal ng binata habang nagtatago sa likod ng pinto. Raymond, anong ginagawa mo dito? Inis na sagot din ni Beverly. Ano pa ba? E di sinusundo ka. Hindi ba't sabi ko ngayon tayo pupunta sa lugar kung saan nakatagong mga anak ko? Napaawang na lamang ng bibig si Beverly sa kanapatingin sa orasang nakasabit sa dingding. Madaling araw pa lang oh. Hindi pa nga tirik ang araw eh. Saka bakit ganyan ang suot mo? Paano hindi ka mapagkakamalang magnanakaw o ripis eh? Balot na balot ka tsaka nakaitim pa. Sa ni Beverly. Kailangan kong mag-ingat, okay? Kaya madaling araw tayo aalis para saktong umaga na tayo darating sa pupuntahan natin. At kaya ganito ang suot ko dahil hindi pwedeng makalala ako ng kahit na sino. Nasapo na lamang ni Beverly ang kanyang noo dahil sa sinabi ni Raymond. At hindi mo man lang ako sinabihan sa ganitong oras na pala tayo aalis? Napakamot si Raymond sa kanyang ulo. Nakalimutan kong sabihin. Wala rin akong contact number mo kaya pumasok na lang ako dito para gisingin ka. Sagot naman ni Raymond. Napailing si Beverly. Ngunit hindi niya na pinahaba pa ang kanilang sagutan. At nagsimula na siyang bumangon upang ihanda ang kaniyang sarili. Tulad ng sabi ni Raymond, dumating sila sa isang gate na tila kinakalawang na at mukhang napapabayaan na. Sakto lamang ang kanilang dating. Dahil hindi pa masyadong tirik ang araw, ang kakaunti pa lamang ang mga taong nakasalubong nila na nasa labas. Sa katunayan, malayo sa kabihas na ng lugar. Para silang nasa setup ng isang horror film. Mula sa gate papunta sa mansyon pa lang, hihingaling ka na sa pagod dahil sa layo ng kailangang lakarin. Paano kung may kailangang bilhin? O kaya naman naubusan kayo ng toyo asin sa kusina? Talagang lalakarin ko itong ganito kalayo palabas? Reklamo ni Beverly na labas na nga ang dila dahil sa pagod sa paglalakad. May kotse naman. Kaswal na sagot ni Raymond na mukhang hindi pagod kahit nabalot na balot ng damit ang kanyang katawan. Natigil si Beverly sa paglalakad at pumamewang na lamang. Kung may kotse naman pala at may driver, bakit pa tayo naglalakad ngayon? Hindi makapaniwalang tanong ni Beverly. Dahil walang kasamang mga bata. Sumagot naman si Raymond. Isang kasambahay at 2 gwardiya lamang ang kasama ng mga anak ko sa bahay na yon. Kaya kailangan kong magdagdag ng isa pang tao na siyang nakafocus lang sa pagbabantay at pag-aalaga sa mga bata. Pero hindi ako basta-bastang kumukuha lang ng kung sino-sino dahil kailangan kong masiguro na mapagkakatiwalaan ko ang ipapasok ko na tao sa bahay na yon. Natahimik naman si Beverly. Nagpatuloy naman si Raymond sa paglalakad kaya naman sumunod na lamang ang dalaga sa kanya. Nang sa wakas ay makarating sila na paawang ang bibig ni Beverly, hindi niya inaasahang magiging ganito kaganda ang bahay na pinagtataguan ni Raymond ng kanyang mga anak. Ilang sandali pa, nagsilabasan ng mga bata na nagmamadaling tumakbo patungo sa kanilang gawi. Kahit na alam ni Beverly na hindi lamang isa ang anak na tinatago ni Raymond, nagulat pa rin siya nang makitang triplets pala ang mga ito, isang batang babae at 2 lalaki. Daddy! Andito ka! Masigla nilang saad sa kaagad na napayakap sa bewang ng kanilang ama. Sa kabila ng masayang pagsalubong ng mga bata kay Raymond, tipid lamang itong umiti at humarap kay Beverly. Hinatid ko lang ang bagong mag-aalaga sa inyo. Siya si Tita Beverly nyo. Dito siya titira, simula ngayon. Ilang sandali pa lumabas naman ang isang lalaki na mayroon pang bigote. Formal ang suot nitong damit at maayos ang tindig. Ito naman si Greg, ang gwardiya na tinutukoy ko. Yung isa ay si Troy, yung nasa gate kanina. Kahit na 2 lang ang guard dito, hindi mo kailangan mag-alala dahil magaling si Greg sa kanyang trabaho. Yung nasa likod naman, si Mara,
ang kasambahay na nag-aalaga sa bahay. Tumango si Mara at Greg matapos silang ipakilala ni Raymond. Bumaling naman ang binata sa kanyang mga anak. Ito si Solen, Seve at Steve. 5 taong gulang ang mga batang to, saad ni Raymond. Marahang umiti lamang si Beverly sa mga cute na batang nasa kanyang harapan. Hindi naman tumugon ang mga bata sa kanyang ngiti. Ngunit masaya na si Beverly na hindi siya sinungitan ng mga to. Pagkatapos silang makilala ang isa't isa, pumasok naman sila sa loob upang kumain ng agahan. Sevi, hindi ka pa rin ba marunong kumain ng mag-isa? Hanggang ngayon? Kailangan ka pa rin ba talagang subuan? Natigil si Beverly nang marinig niya ang sinabi ni Raymond sa kanyang anak. Naku sir, okay lang po. Busog pa naman po ako eh. Marahang saad naman ni Mara upang pagaanin ang loob ng bata. Napailing si Raymond. Kaya nga ng mga kapatid mo, Sevi. Kailangan matuto ka na rin dahil malaki ka na. Saad ni Raymond habang patuloy pa rin na kumakain. Hindi naman alam ni Beverly kung anong magiging reaksyon niya. Nanahimik na lamang siya at hindi na dumagdag pa sa usapan. Ilang sandali pa ay natahimik na nga rin si Raymond at muli silang nagpatuloy sa pagkain. Gayunpaman pansin pa rin ang alinlangan sa mukha ni Sevi sa tuwing sinusubuan siya ni Mara. Alis ka na? Takang tanong ni Beverly nang makita niyang naghahanda si Raymond na umalis. Hindi ka ba magpapalipas muna ng ilang oras para makasama ang mga anak mo? Saad nga ni Beverly. Marahang ngumiti lamang si Raymond. Hindi na. May taping pa ako mamayang hapon. Yung mga damit mo dadalhin ko dito bukas. Sa ngayon kinausap ko muna si Mara para pahiramin ka ng mga damit. Nag-iwan na rin ako ng pera. Napatango na lamang si Beverly at pinanood na lamang si Raymond na umalis. Sa maikling interaksyon ni Raymond sa kaniyang mga anak, pansin ni Beverly na hindi ganong kalapit ang binata sa mga bata. Hindi naman niya masasabing wala siyang pakialam sa kanila dahil ginagawa pa rin ni Raymond ang lahat para maging komportable sila sa kanilang tinitirhan. Nang bumalik si Beverly sa loob ng mansyon, naabutan niya pang yakap-yakap ni Mara si Sevi habang itong umiiyak. Sa gilid naman nila ay ang mga kakambal ng bata. Hindi alam ni Beverly kung paanong makakapag-adjust sa mga bata. Una sa lahat malapit sila kay Mara. Siguradong kay Mara lamang sasama ang mga bata, imbes na kay Beverly na siyang dapat na nag-aalaga sa kanila. Nang mapansin ni Mara si Beverly, ay napatayo ito. Agad namang nagpunas ng luha ang bata. Gusto mo bang magbihis muna o magpahinga? May mga damit akong iniwan sa magiging kwarto mo. Tara, itutur kita dahil baka mawala ka pa dito. Saad nga nito bago bumaling sa triplets. Manood muna kayo ng TV dito. Magbe-bake ako ng mga donuts mamaya para sa inyo. Nakangiting saad naman ni Mara na siyang nagpagaan ng loob ng triplets. Habang naglalakad, panay ang sulyap ni Beverly kay Mara dahil sa mga pag-aalinlangan na itanong ang tungkol sa lahat ng kanyang nasaksihan. Nagtataka ka ba kung bakit ganun ang pakikitungo ni Sir Raymond sa kanila? Marahang tanong ni Mara. Napatango naman si Beverly. Aksidenteng may nangyari kay Sir at sa isang babae na nakilala lamang niya sa isang party noon. Tapos nagkasakit yung babae kaya nawalan siya ng choice kundi iharap kay Sir ang mga bata bago siya pumanaw. Nung mga pagkakataong yun, nagsisimula na si Sir na sumikat at tumanggap ng bagong projects. Yung love team din na kinabibilangan niya ngayon ay sobrang mahalaga sa kanya dahil yun ang malaking factor ng kasikatan niya ngayon. Pakiramdam ni Sir, isang pagkakamali ang mga anak niya na hindi niya pwedeng talikuran. Napabuntong hininga na lamang si Beverly. Wala siyang karapatan na manghusga kaya naman nakatikom na lamang ang kanyang mga bibig. Dito ang kwarto mo. Katabi mo lamang ang kwarto ng mga bata para mas madali mo silang mapuntahan lalo na tuwing gabi. Doon naman ang kwarto ko, puntahan mo na lang ako kung may kailangan ka. Saad ng kasambahay na si Mara. Tumango si Beverly, saka inilibot ang tingin niya sa paligid ng kanyang bagong kwarto.
Ibang-iba ito sa kwartong tinutulugan niya noon. May telepono dito na pwede mong gamitin sa pag-contact kay Sir. Pero hindi natin siya pwedeng tawagan unless emergency at napakahalaga na dahilan. Paliwanag ni Mara. Dagdag pa nga nito, kahit na hindi tayo nakakalabas dito sa mansyon, huwag ka mag-alala kasi malaki naman ang pasahod natin. Dahil sa pagtatrabaho ko dito, napagtapos ko nga ang dalawa kong kapatid eh. Engineer at teacher na sila ngayon. Masaya ang kwento pa ni Mara. Ilang taon ka nung nagtatrabaho dito? Curiosong tanong pa ni Beverly. Matagal na. Sanggol pa lang ang mga bata, andito na ako. Sadyang ngayon ay lumalaki na sila kaya kailangan ko ng makakasama. Minsan nga kapag lumalabas ako sa bayan, para magpadala ng pera nagugulat na lang ako sa lahat ng mga pagbabago na nakikita ko. Palaging nagkakaroon ng bagong building, restaurant, kahit mga cellphone. Sobrang high-tech na. Natatawang sabi pa ni Mara. Napatingin si Beverly kay Mara habang inaayos nito ang kurtina ng kaniyang kwarto. Kung tutuusin, maaari nang tumigil si Mara sa pagkakakulong sa malungkot na mansyong ito. Ngunit mukhang hindi nito ginagawa dahil ayaw niyang iwan ng triplets. Pagkatapos nilang maglibot sa mansyon, tinulungan naman ni Beverly si Mara sa pagbe-bake ng mga donuts na ipinangako nito sa mga bata. Gumagawa siya ng icing kasama ang triplets. Napasinghap si Beverly nang bigla na lamang kumalat ang icing na hawak ni Solen at namantsahan ang pantalon na suot ni Beverly. Nanlaki ang mga mata ni Solen at kabadong napatingin kay Beverly. Sorry po. Natatakot na saad ng bata. Natawa na lamang si Beverly sa kamarahang hinawakan ng ulo ni Solen. Okay lang yun. Malalaban pa naman ito eh. Halika dito, mukhang butas na yung lalagyan ng icing. Palitan natin yan. Marahang sabi ni Beverly. Alanganing lumapit naman si Solen kay Beverly at tinabot ang lalagyan ng kanyang icing. Ilang sandali pa napangiti ang bata at nawala rin ng tensyon na kanyang nararamdaman. Kumuha naman ng tissue si Sevi at marahang pinunasan ng pantalon ni Beverly. Naku, ako na. Agad na sabi ni Beverly habang nakangiti. Napangiti naman si Sevi at inabot kay Beverly ang tissue. Hindi alam ni Beverly kung paanong nakakaya ni Raymond na tiisin ng ganito, kabait at kalambing ng mga bata. Pagkatapos maibake ni Mara ang mga donut, kanya-kanya silang naglagay ng icing ayon sa kanilang gustong mga design. Wow, ang ganda ng sayo, Yaya Mara. Manghang sabi ni Solen matapos makita ang donut ni Mara na katulad ng mga binibentang donut sa mamahaling mga bake shop. Napalingon naman sila kay Beverly na napakadungis na ngayon dahil sa icing. Nang tignan nila ang gawa ng dalaga na patulala lamang sila at nagtinginan. Wow! Ang ganda rin po ng sa inyo! Saad nga ni Solen sa kapilit ng umiti. Napakamot naman ang ulo si Beverly at nahihiyang napalingon kay Mara na para bang humihingi ng tulong dito. Natawa naman si Mara. Maging si Beverly at ang mga bata ay natawa na lamang. Masaya nilang kinain ang mga donuts kahit na hindi maipaliwanag ang itsura ng icing na gawa ni Beverly. Masarap pa rin ang donut dahil sa dough na gawa ni Mara. Huwag po kayong malungkot. Dati hindi rin po kami marunong pero tinuruan po kami ni Yaya Mara. Saad pa ni Steve. Natawa na lamang si Beverly dahil sa sinabi ni Steve. Wala siyang kaalam-alam sa kusina dahil buong buhay niya. Puro pagnenegosyo ang kanyang inatupag. Sige, talagang kakailanganin ko ng tulong ni Mara. Baka sumabog ang oven kung ako lang magluluto eh. Sugot ni Beverly kaya naman natawa lamang ang mga bata. Galing po ba kayo sa city? Tanong ni Solen. Taka namang napalingon si Beverly. Oo, doon ako nakatira bago ako lumipat dito. Sagot niya. Totoo po bang marami pong park sa mga city at mga playground po at saka mall at mascot? Nakikita ko po kasi sa movie eh. Curiosang tanong ni Solen. Oo, marami. Saad ni Beverly.
Marami po bang kotse kasing laki po ba ng nasa TV? Tanong naman ni Steve. Oo, may iba't ibang mga brand at klase ng kotse. Sagot ulit ni Beverly. Napaawang ang bibig ng dalawa at parang manghang-mangha sa sinabi ni Beverly. Sa kabila ng saya nila, lungkot naman ang bumalot kay Beverly dahil bagya siyang naawa sa mga bata. Hanggang sa telebisyon lamang nila kayang makita ang mga masasayang lugar na nasa labas ng kanilang liblib na kinaroroonan. Nakakalungkot lamang isipin dahil buong buhay nila nasa mansyon na sila at hindi man lamang nakakilala ng mga kalaro o kaibigan dahil hindi sila pwedeng makita ng ibang tao. Kapag malaki na po ba kami, Yaya Mara, papayagan na po kaming lumabas? Tanong ni Sevi kay Mara. Nagkatinginan naman si Mara at Beverly na parehong itinatago lamang ang lungkot sa kanilang muka. Alam nyo kasi, iba ang mga napapanood nyo sa TV. Kung doon masaya, malinis, sa katotohanan, marami talagang masasamang loob na pakalat-kalat sa mga syudad. Maraming magnanakaw at mga nangunguha ng bata. Grabe rin ang usok ng mga sasakyan kaya maraming nagkakasakit. Sagot ni Mara. Napaiwas na lamang ng tingin si Beverly. Hindi naman nagsisinungaling si Mara. Ngunit tila nakakaramdam siya ng guilt habang inosenteng nakikinig ang triplets. Ganun po ba? Pero gusto ko pa rin po na makalabas kahit isang beses. Gusto pong mamasyal sa mga mall saka bumili po ng magagandang dress. Saad ni Solen. Ako gusto ko pong bumili ng laruan o kotse. Masiglang sabi naman ni Steve. Gusto ko ng teddy bear. Marangsa naman ni Sevi. Pilit na ngumiti lamang si Mara habang nakikinig. Marami naman kayong ganyan dito, di ba? Meron ka ring Princess Castle, Solen. Napanguso si Solen. Hindi na sumagot pa dahil doon, napayuko naman si Mara. Sad na lamang ni Beverly. Tara na nga, kumain na tayo. Kailangan natin itong ubusin kasi lalanggamin eh. Singit ni Beverly upang maiba ang usapan at hindi na malungkot pa ang mga bata. Walang masyadong naging problema si Beverly sa kaniyang unang araw kasama si Mara at ang triplets. Hindi kasi nila masyadong nakikita sina Greg at Troy dahil dinadalhan lamang sila ni Mara ng pagkain sa kanilang pwesto. Habang abala si Beverly sa pagbabasa ng mga libro, naagaw ang kaniyang atensyon ng pagbukas ng pinto. Iniluwan nito si Raymond na basang-basa dahil sa malakas na ulan. Napalingon si Beverly sa orasang nasa dingding. 12:00 na ng madaling araw at siguradong tulog na sina Mara at ang triplets. Pasensya na kung ngayon lang, andito ng mga damit mo, saad ni Raymond. Sagot naman ni Beverly, magbihis ka muna at mag-shower. Alanganing sabi ni Beverly habang nakatingin sa kalagayan ng lalaki. Hindi ako pwedeng magtagal eh. Maagang taping bukas. Sagot ni Raymond. Napakalakas ng ulan. Kung pipilitin mong bumiyahe ngayon, baka hindi ka nang sikatan pa ng araw bukas. Katwiran ni Beverly saka napailing na lamang. Napabuntong hininga si Raymond at mukhang umapekto naman ang pananakot ni Beverly. Sa wakas ay naglakad na patungo sa kanyang kwarto ito. Ilang sandali pa lumabas na si Raymond na nakabihis at mukhang nakapag-shower na. Inabot ni Beverly sa lalaki ang ininit niyang sopas na kinain din nila kaninang hapunan. Pasensya na, ininit ko lang yung tira ng hapunan namin. Hindi ako marunong magluto eh, pero pwede kong gisingin si Mara kung gusto mong magpaluto. Saad ni Beverly. Umiling si Raymond. Huwag na, nagpapahinga na sila. Baka magising din ang mga bata. Saad nito saka nagsimulang kumain. Bakit hindi ka nalang magstay dito hanggang bukas? Bukas ng hapon ka nalang umuwi. Saad ni Beverly. Napatingin naman sa kanyang lalaki. May taping ako. Hindi ako pwedeng umabsent. Saad ni Raymond. May bagyo ngayon. Imposible namang tuloy pa rin ang taping niyo, di ba? Saad ni Beverly. Paano kung umupo ang ulan bukas? Katwiran naman ni Raymond. Hindi naman siguro masisira ang buong pelikula mo kung absent ka ng isang araw para magpahinga. E di magsinungaling ka. Sabihin mo may sakit ka.
Turo naman ni Beverly. Napakunot ng noo si Raymond. Bakit mo ba pinipilit na wag akong umuwi? Kailangan ko pa bang sabihin? Malamang, para sa mga anak mo. Kailangan mo rin silang makasama kahit na isang araw. Balang araw talagang kamumuhian ka nila kung hindi ka magpapakatatay sa kanila. Banta ni Beverly. Napailing si Raymond. I don't understand. Nasa malaking bahay sila. Nakakain ng kahit anong gusto nila. May mga sariling doktor, maraming mamahaling laruan. Binibigay ko na sa kanila yung mga bagay na hanggang hiling lang ng ibang mga bata. Katwiran ni Raymond. Napailing na lamang si Beverly dahil mukhang wala talagang ideya si Raymond sa gusto niyang iparating. Basta, bukas ng hapon ka na umuwi. Saad ng babae. At kung ayaw ko? Tanong ni Raymond. Alis ako dito. Paghahamon naman ni Beverly sakay pinag-cruise ang kanyang mga braso. Napabuntong hininga na lamang si Raymond. Samantalang napangiti naman si Beverly dahil alam niyang siya ang panalo sa kanilang pagtatalo. Dahil nakita at nalaman na ni Beverly ang lahat ng sikreto ni Raymond, malamang ay hindi na nito pwede pang hayaan ang dalaga na ipagkalat ito sa ibang tao. Hindi na rin nagtagal pa si Beverly at pumasok na siya sa kaniyang sariling silid. Kinabukasan, maaga pa rin siyang nagising upang mag-jogging sa paligid ng malaking lote ng mansyon. Laking gulat naman ni Mara at ng triplets nang makita si Raymond dahil hindi nito ugali ang magpalipas ng gabi sa mansyon. Kids, anong gusto niyong merienda ngayong araw? Tanong ni Beverly sa mga bata habang sabay-sabay silang nag-aalmusal. Almusal pa lang nagtatanong ka na kung anong merienda? Natatawa ang tanong ni Raymond. Inirapan na lamang ni Beverly ang lalaki. Gusto ko po ng cheesecake. Marahang sagot naman ni Solen. Tumango si Beverly. Magandang idea. Tutulungan ko si Yaya Mara niya na mag-bake kasi mamaya magpo-pool party tayo kasama ang daddy niyo, okay? Sad ni Beverly. Nanlaki mga mata ng triplets dahil sa sinabi ni Beverly. Masaya silang napatitig sa kanilang ama. Daddy, totoo po ba? Masiglang sagot pa ni Steve. Napaawang ang bibig ni Raymond at napalingon kay Beverly na parang nagtatanong. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa sinabi ng dalaga. Ngunit tila nakaramdam siya ng guilt matapos makita kung gaano ka-excited ang batang matapos nilang marinig ang sinabi ni Beverly. Oo. Tipid na sagot na lamang ni Raymond, dahilan upang mas lalong lumawak ang ngiti ng mga bata. Pagkatapos mag-almusal ay agad silang nagtulong-tulong upang maghanda para sa kanilang pool party. Iniwan ni Beverly si Raymond kasama ang kanyang mga anak sa pool upang maglagay ng mga decorations, habang sila naman ni Mara ay nasa kusina upang maghanda ng mga pagkain. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng pagbe-bake, naagaw ni Steven ang atensyon ng dalawang dalaga dahil sa bilis ng kaniyang pagtakbo papunta sa kusina. Yaya Mara, sumabit po yung beach ball sa puno. Tarantang sabi ni Steve. Oh, nasaan ang daddy niyo? Takang tanong ni Beverly. Umalis po siya kasi may tumawag po, nasa garden pa po siya hanggang ngayon. Natatakot po kung istorbohin si daddy. Alanganing sabi ni Steve. Napailing na lamang si Beverly at natawa. Sige, ako na lang ang pupunta, Mara. Sad niya sa kanyang kasama. Sumunod si Beverly kay Steve at nang makarating sila sa puno kung saan natrap ang isang beach ball ay napahinga nga siya ng malalim dahil medyo may kataasan ito. Kumuha si Beverly ng mahabang gamit na magagamit niya ang panungkit. Ngunit hindi pa rin niya maabot ang beach ball. Sinubukan naman niyang tumingin sa paligid at maswerte siyang nakakita ng isang hagdan. Kahit na medyo mabigat, ay sinikap ni Beverly na kargahin ang hagdan patungo sa puno. Pagod ka na po? Marahang tanong ni Sevi sabay abot ng isang basong tubig kay Beverly na hinihingal na matapos makarga ang hagdan.
sa ilalim ng puno. Salamat, Sevy ah. Marahang sabi ni Beverly. Saka pinanggigilan ng pisngi ni Sevy. Natawa naman ng bata. Umakyat si Beverly at matagumpay na nakuha nga ang beach ball. Gayunpaman bigla na nga lamang umalog ang hagdan. Kasunod ng pagkahulog ng isang tornilyo ng hagdan. Nanlaki ang mga mata ni Beverly at nagsimula ng bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa takot. Yaya Beverly! Takot na sigaw ng bata. Huwag kayong lalapit, baka madaganan kayo. Sigaw ni Beverly bago siya tuluyang bumagsak. Ngunit imbes, malamig na tiles ng swimming pool ang sumalo sa dalaga isang pares ng mga kamay ang binagsakan ni Beverly. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang karga-karga na siya ni Raymond. Hindi ba nasabi ni Mara na sila ang hagdan na yan? Tanong ni Raymond habang nakatingin sa hagdan. Napalunok na lamang ng laway si Beverly dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso habang ilang sentimetro lamang ang layo niya sa mukha ni Raymond. Napalunok pa siya. Hindi na nagtaka pa si Beverly kung bakit sikat na sikat si Raymond sa showbiz. Biyayaan ka ba naman ng mukha na walang kapintasan? Sa kabila ng mga hindi nila pagkakaintindihan ni Raymond, hindi pa rin talaga may pagkakaila ni Beverly na napakagwapo ng lalaki. At kahit na sino ay maaaring mahumaling sa kanyang karisma, maging si Beverly mismo. Teka, ibaba mo na ako. Tarantang sabi ni Beverly. Yaya Beverly, okay ka lang po ba? Sorry po, dapat hinintay na lang po namin si Daddy. Nag-aalalang tanong ni Solen na agad na lumapit sa dalaga matapos siyang ibaba ni Raymond. Okay lang ako, Solen. Sagot ni Beverly sa kalanganin na lumingon kay Raymond. Buti na lang nasalo ako ng daddy niyo, salamat. Saad ni Beverly. Wow, ang strong mo po, Daddy. Sana maging ganyan din po ako ka-strong paglaki ko po. Manghang sabi ni Steve. Napansin naman ni Beverly na napangiti si Raymond at mukhang na-e-enjoy pa ang compliment ng inosenteng bata. Napailing na lamang siya at natawa. Wala yun, mas mabigat pa si Yaya Beverly niyo. Sa mga nabubuhat ko sa gym, pagyayabang ni Raymond. Wow, Daddy, pwede po ba naming makita? Tanong ni Solen. Oo naman, may mini gym naman tayo dito sa mansyon, di ba mamayang gabi? Magwa-workout ako, sama kayo? Nakangiting sabi ni Raymond. Akala ko ba alis ka na pagsapit ng hapon? Nakaismid naman na tanong ni Beverly na may halong pangasar. Bahagya namang nabigla si Raymond matapos mapagtanto ang kanyang nasabi. Nadala siya sa compliment ng kanyang anak at dahil doon ay nasabi niya iyon. Hindi na raw tuloy ang taping dahil sa bagyo hindi pa safe ang daan ngayon kaya hindi na muna ako uuwi. Alibay ni Raymond. Ganun ba? Sige. Sabi Beverly habang pilyang nakangiti. Babalik na ako sa loob. Kayo nang bahala rito May ka ni Beverly sa kainabot sa mga batang beach ball. Napaiwas naman nang tingin si Raymond dahil sa mapangasar na titig ni Beverly. Pagkatapos na lang lutuin ng cheesecake na request ng mga bata, nagsimula na rin ang kanilang pool party. Sa katunayan, hindi naman talaga plinano ni Beverly ang pool party na inanunsya niya. On the spot lamang niya iyon naisip. Ngunit masaya siya na ang lahat ay umaayos sa kanyang inaasahang mangyayari. Daddy, parang baliktad po yung pagkalagay mo dito sa puzzle piece. Marahang sabi ni Sevy. Napalingon si Beverly sa mag-ama na ngayon ay nasa gitna ng swimming pool habang komportableng nakaupo sa isang inflatable bed at binubuo ng isang puzzle. Kanina pa hindi mahanap ni Raymond ang kasunod na parte ng puzzle. Nang sinubukan niyang baliktarin ito, tulad ng suwestyon ni Sevy ay nahanap na din nila. Sa wakas ang karugtong nito. Ang galing hindi ko napansin yon. Masayang sabi ni Raymond sa kamarahang ginulo ang buhok ni Sevy. Napangiti naman ng bata. Nakakatuwa naman silang panuorin. Hindi ko alam kung anong nangyari pero salamat sa'yo. Saad ni Mara kay Beverly. Katulong ka pa talaga? Pansin ko lang kasi masyadong close kayo ni Sir baka naman may secret relationship kayo kaya andito ka rin. Saad naman ni Mara.
Malakas na lamang na natawa si Beverly matapos marinig ang tanong ni Mara. Napalingon naman sa kanila si Raymond pati ang mga bata. Kung ano akong ipinakilala sa'yo, yun talaga ang role ko dito sa mansyon. Katulong, tagabantay ng mga bata. Saad ni Beverly. Napatango si Mara. Ngunit nakangiti pa rin ito na parang hindi naniniwala. Ilang sandali pa nagulat na lamang sila nang bigla na nga lamang nahulog si Steve sa inflatable bed kasunod ng tawanan ng mga bata at ni Raymond. Steve, basa na ang puzzle! Inis na sabi ni Sevy. Mag-swimming na kasi tayo naantok na ako kakanood sa inyo Saad ni Steve dahilan upang mapailing si Sevy. Marahang hinawakan naman ni Raymond ang ulo ni Sevy. Mahilig ka palang bumuo ng puzzle. Hayaan mo, bibilhan kita bago pagbalik ko sa syudad. Saad ni Raymond. Talaga po, Daddy? Pwede po ba tayong dalawa ulit po ang magbubuo po sa puzzle? Masayang tanong ng bata. Ilang segundong natigilan si Raymond matapos marinig ang tanong ng kanyang anak. Ngunit ilang sandali pa, napangiti siya. Oo naman, promise. Marahan na sabi ni Raymond. Swimming na po tayo, Daddy. Yaya Mara, Yaya Beverly, tara na po dito sa pool. Pagpupumilit ni Steve. Napailing na lamang si Beverly dahil sa kakulitan ni Steve. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla na lamang tumalon si Mara sa swimming pool dahil doon nagtawanan na lamang silang lahat at nagsimulang maglaro sa tubig. Beverly! Malakas na sigaw ni Raymond. Napalingon naman si Beverly sa lalaki ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang baldeng hawak nito na puno ng tubig. Sige, subukan mo, malilintikan ka talaga sa akin. Banta ng dalaga ngunit wala na siyang nagawa nang itapon na sa kanya ni Raymond ang tubig. Sa gulat ni Beverly, nahulog pa nga siya sa swimming pool. Ano ka ba, Raymond? Malakas na sigaw ni Beverly, wala siyang pakialam kung anong isipin ni Mara. Ngunit sa kabaliktaran, imbes na magtaka, panay lamang ang tawa ni Mara kasama ang triplets. Dahil doon napailing na lamang si Beverly at natawa. Pagkatapos nilang magtampisaw sa tubig at maglaro ng halos buong araw, naisipan na rin nilang magbihis. Nauna si Beverly upang bihisan ang triplets. Yaya Beverly, ang saya-saya po namin ngayon. Ngayon lang po kami nakapaglaro po kasama po si Daddy. Saad ni Solen. Napangiti si Beverly. Mabuti naman kung ganun. Kahit ang daddy nyo, halatang nag-enjoy talaga siya. Sagot naman ni Beverly. Makikipaglaro po ba kaya ulit si Daddy sa amin? Curyosong tanong naman ni Steve. Oo naman. Confident na sagot din ni Beverly. Napangiti ang triplets. Sa ganito kasimpleng bagay lamang ay napaka-genuine na ng kanilang mga ngiti. Habang pinapanood ni Beverly ang mga bata, parang mas lalo siyang nagkakaroon ng rason upang panatilihin ang mga inosenteng ngiti na mayroon ang triplets ngayon. Pagkatapos magbihis, dumiretso ang mga bata upang panoorin ang kanilang paboritong cartoon. Habang si Mara naman ay nagluto na ng hapunan matapos magpahinga. Dahil wala namang magawa si Beverly, naupo na lamang siya katabi ng triplets at nakinuod. Maya-maya pa, dumating si Raymond. Daddy, papunta ka na ba ng gym? Tanong ni Steve na napatayo pa sa kanyang kinaupuan at tumango naman si Raymond. Tara na, panoorin natin si Daddy, Yaya Beverly. Sumama ka din po sa amin. Masiglang sabi naman ng isa sa mga triplets na si Steve. Ni hindi na nakaangal pa si Beverly dahil hinila na lamang siya ng mga bata upang sumunod kay Raymond. Pagkarating nila sa mini-gym ng mansyon, awkward na napatayo lamang si Beverly at hindi alam ang gagawin habang si Raymond ay nagsisimula ng mag-stretching. Daddy, kapag laki ko po, magboxing po tayo dito sa ring. Saad pa ni Steve habang suot ang mga boxing gloves na masyado pang malaki para sa kanyang mga kamay. Natawa na lamang si Raymond. Sige, abangan ko ang paglaki mo, pero huwag kang iiyak kapag natalo kita. Biro pa nga ni Raymond sa kanyang anak. Hindi ako matatalo, Daddy.
Confident na sabi naman ni Steve. Maya-maya pa, napasinghap si Beverly nang bigla na lamang magtanggal ng damit si Raymond. Nakahubad ang pangitaas nito habang nagbubuhat ng barbell. Hindi naman mapakali si Beverly dahil sa kaniyang nakikita. Pilit niyang iniiwas ang kaniyang mga mata, ngunit tila may magnet ata ang mga abs ni Raymond na siyang humihila sa atensyon ng dalaga. Bever. Ay, pandesal! Napatakip na lamang ng bibig si Beverly matapos siyang magulat sa biglaang pagtawag ni Mara sa kanya. Napalingon siya kay Mara na nasa pinto at nagpipigil ng tawa. Naistorbo ba kita? Pilyang tanong ni Mara saka napatingin kay Raymond. Magpapatulong sana ako sa paggawa ng salad. Ano bang sinasabi mo? Agad na angal ni Beverly sa katarantang lumapit. Tara na sa kusina. Singhal niya saka nagmamadaling hinila si Mara. Paalis. Hindi ka na magpapaalam kay sir? Asar ni Mara. Tara na Mara, kung ano-ano na naman iniisip mo eh. Banta ni Beverly, saka mas binilisan pa ang paglalakad. Narinig naman niya ang pagtawa ni Mara sa kaniyang likod. Habang nagluluto, pansin naman ni Mara ang pagiging balisa ni Beverly habang tumutulong ito sa kanya na magluto. Kahit na gusto niya pang asarin ang dalaga, hindi niya na tinuloy pa dahil baka mas lalo lamang itong mawala sa focus at masaktan ang sarili sa hawak niyang kutsilyo. Habang naghahapunan, napalingon si Raymond kay Sevi na ngayon ay makalat ang pwesto dahil sa nahulog na mga pagkain sa paligid ng kaniyang pinggan. Imbes kasi na magpasubo kay Mara tulad ng nakaugalian niya, sinusubukan ng bata ngayon na kumain ng mag-isa. Napatingala si Beverly at Mara nang biglang mapatayo si Raymond. Kinabahan sila dahil akala nila ay pagagalitan na naman nito si Sevi. Ngunit sa halip ay lumipat ito ng pwesto sa tabi ng kaniyang anak upang tulungan ito. Sorry, Daddy. Malungkot na sabi ni Sevi sa kanapayo ko. Bakit ka naman nagsasorry? Ako ang dapat magsorry sa'yo dahil nasigawan kita kahapon. Sagot ni Raymond. Sige, hawakan mo ng mabuti ang kutsara mo. Tapos wag mo munang punuin ng kanin dahil nahihirapan ka pang hawakan ng kutsara. Napatingin si Sevi sa pwesto niya na malinis na ngayon dahil pinulot na ni Raymond ang mga nahulog na kanin. Huwag kang mag-alala, Sevi. Hindi magagalit ang daddy mo. Saad ni Beverly upang ibsan ang kaba ni Sevi. Ginawa naman ni Sevi ang turo ng kanyang ama hanggang sa nag-improve na nga ang paghawak niya ng kutsara. Napangiti sina Solen at Steve sa kanilang kapatid. Si Sevi naman ay napangiti rin at napalingon sa kanyang ama. Sige, kumain na tayo. Marahang sad ni Raymond saka nagpatuloy sa pagkain. Hindi inaasahan ni Beverly na dahil sa pamimilit niya kay Raymond, noong araw na iyon ay tuluyang magbabago ang relasyon ni Raymond sa kaniyang mga anak. Naging madalas na ang pag-uwi nito at madalas na rin itong makipagbanding sa kaniyang mga anak. Gayunpaman, alam nilang lahat na hindi sapat ang basta lamang nilang nakakasama ang kanilang ama paminsan-minsan. Daddy, kailan po kami makakalabas dito? Para po kaming nakakulong dito eh. Ang tagal-tagal na po kasi. Biglang tanong ng inosenteng batang si Solen. Napatingin naman si Beverly kay Raymond habang hawak nila ang mga laruan na nilalaro nila kasama ang triplets. Baka sa ngalinlangan sa mukha ni Raymond. Hindi pa pwede ngayon eh. Kasi pag andun kayo baka may istorbo nyo ang work ni daddy nyo. Sagot ni Beverly sa pag-asang maintindihan ito ng mga bata dahil alam niyang hindi kayang sabihin ni Raymond ang totoo. Magiging mabait po kami, Daddy. Hindi po kami gagawa ng gulo. Gusto ko pong makakilala po ng mga bagong friends eh. Hindi po ba ako mag-aaral? Tanong ulit ni Solen. Mas lalo namang nahirapan si Raymond na sagutin ang tanong na iyon. Buti na lamang at biglang dumating si Mara, dala ang mga bagong lutong egg pie
Nagawa niya. Dahil dito ay naagaw ni Mara ang atensyon ng mga bata. Palihim namang lumabas si Raymond sa kwarto ng triplets upang magpahangin sa veranda. Sumunod naman sa kanya si Beverly. Pakiramdam ko wala akong kwentang ama. Saad ni Raymond kay Beverly na nakatayo lamang sa kanyang likod. Matagal ko ng pangarap ang pagiging aktor. Nagsimula ako sa pinakababa. Ang lahat ng meron ako ngayon. Bunga ito lahat ng pangarap ko. Pero mahal ko rin ang mga anak ko. Malungkot na napangiti na lamang si Beverly matapos marinig. Ang mga salitang noon ay inakala niyang hindi niya maririnig mula kay Raymond. Sa kabila ng mga malalamig na trato ko sa kanila, sa loob ng 2 taon, hindi nila ako kinamuhian. Hindi ko man naisip noon na baka nagluluksa pa sila sa pagkawala ng kanilang ina at mas kailangan nila ng pagmamahal. Pero sarili ko lang iniisip ko. Pero hindi ko na alam kung saan magsisimulang muli kapag nawala sa akin itong karir na to. Lumapit si Beverly at tumayo sa tabi ni Raymond. Bata pa ang mga anak mo. Sa ngayon may oras ka pa para pag-isipan ang lahat. Kung dati mag-isa ka lang sa laban ng buhay ngayon, hindi ka na nag-iisa dahil sa mga anak mo. Kaya wag mo silang kalimutang isipin sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Dahil nakasalalay din sa'yo ang buhay nila. Tumango si Raymond at marahang ngumiti. Siguro ay tinagda talagang mapunta ako sa rooftop na yon nung gabing yon. Kung hindi nangyari yon, malamang nasa parehong sitwasyon pa rin kami ng mga anak ko ngayon. Napailing si Beverly at marahang natawa. Naalala na naman niya ang kalokohang muntikan niya nang gawin noong gabing yon. Kung hindi mo rin ako iniligtas noong gabing yon, talagang mauuwi na lang lahat sa wala. Pati na ang buhay ko na tanging meron ako ngayon. Alam mo, napapaisip ako kung bakit hindi ka nagiganti sa kanilang lahat. Dahil kung sa akin nangyari ang lahat ng nangyari sa'yo, hindi siguro ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa kanila. Tumango si Beverly sa sinabi ni Raymond sa kamarahang ngumiti. Pumasok naman talaga ang paghihiganti sa isip ko eh. Sa totoo lang, bago ko pumunta rito sa mansyon, plano ko na talagang magpahinga muna tapos babalik ako para gumanti sa kanilang lahat. Pero habang tumatagal, mas napagtanto ko na walang magandang mangyayari sa paghihiganti. Pinatawad ko na lamang sila para matahimik na rin ako. Basta alam ko sa sarili ko na naging mabuti akong anak. Kahit na ampon lang nila ako, naging mabuti rin akong asawa at kaibigan. Ang Diyos nang bahala sa kanila. Napangiti na lamang si Raymond matapos marinig ang mga sinabi ni Beverly. Taliwas sa unang patutuos ng kanilang landas sa rooftop noong gabing iyon, ang mga mata ni Beverly ngayon ay puno na ng buhay at pag-asa. Habang si alam naman ni Raymond sa kaniyang sarili na may bago ng direksyon ang kaniyang buhay ngayon dahil sa kaniyang mga anak. Pagkatapos nilang mag-usap, bumalik sila sa kwarto ng triplets. At sumalubong agad sa kanila ang malawak ng ngiti ng mga bata. Hindi po, para po sa inyo yan, Daddy. Katwiran ni Selene sa kanapaiwas ng tingin. Napailing naman si Raymond sa kakinarga ang kanyang anak. Nagluluto pa naman si Mara ng bagong batch, kunin niyo na, okay? Marahang sabi ni Raymond. Okay lang po ba sa inyo? Tanong ni Selene habang papalit-palit ang tingin kina Beverly at Raymond. Oo naman. Natatawang sabi ni Beverly sa kakusapang sinubuan ng mga bata. Natawa na lamang sila dahil sa pangyayari. Bumalik uli si Raymond sa syudad matapos ang araw na iyon dahil sa isang importanteng movie na pinagbibidahan niya. Masaya siyang pinanood ng kanyang mga anak sa kanilang TV kasama si Beverly at Mara. Nagpatuloy rin ang magandang relasyon ng mag-ama, ngunit kasabay noon ay ang paglalim rin ng nararamdaman nila Beverly at Raymond sa isa't isa. Yaya Beverly, ipikit niyo lang po ang mga mata niyo. Saad ni Selene. Natawa naman si Beverly. Nakatakip na nga ang mga mata ko dahil sa piring na nilagay niyo eh. Katwiran niya. Ingat po sa paglalakad. Sabi naman ni Steve. Nahawak rin ang kamay ni Beverly habang ginigiya siya sa kung saan. Naku
Alam kong birthday ko ngayon pero parang sobra naman na itong may pa-surprise pa kayo. Natatawang sabi ni Beverly. Pagbilang po namin ng 3, buksan niyo na po ang piring niyo, okay? 1, 2, 3. Binuksan ni Beverly ang piring sa kaniyang mata at napaawang na lamang siya nang bumungad sa harapan niya ang garden na may magagandang pailaw at dekorasyon na ngayon. Sa gitna ng garden, may isang mesa kung saan naroon si Raymond habang nakabihis ng formal na kasuotan at may hawak na buket ng bulaklak. Nang tingnan ni Beverly ang triplets, nagulat din siya nang makitang maging sila pala ay nakabihis din. Nagsimula namang tumugtog ang isang musika sa kanilang speaker. Lumapit si Raymond at inabot ang bulaklak kasabay ng pag-aaya niya kay Beverly. Nadaluhan siya para sa isang sayaw. Kailan niyo naman ito pinaghandaan? Hindi ko napansin kanina itong mga decorations Tanong ni Beverly. Mabilis naming inayos ang lahat kanina habang nalilibang ka. Kay Mara. Sagot ni Raymond. Napalingon naman si Beverly kay Mara. Nakasama ang triplets ngayon habang may hawak na kamera at kinukunan sila ng mga litrato. Happy birthday, Beverly. Marahang sad ni Raymond. Hindi naman napigilan ni Beverly ang maluha matapos marinig ang salitang iyon at makita ang mga paghahandang ginawa nilang lahat para lamang sa kaniyang espesyal na araw. Noon, hindi ipinagdiriwang ni Beverly ang kaniyang kaarawan at itinuturing lamang ito na isang normal na araw. Maging ang asawa at mga adoptive parents niya ay nakakalimutan din ang kaniyang kaarawan. Ngunit binabaliwala na lamang ito ni Beverly sa pag-iisip na hindi naman ito dapat ituring na malaking bagay. Palaging mag-isang nagse-celebrate si Beverly. Bumibili lamang siya ng isang maliit na cake, nilalagyan ito ng kandila at binubulong sa hangin ang hiling na paulit-ulit niyang hinihingi kada taon. Na sana ang lahat ng sakripisyong ginagawa niya para sa kaniyang mga mahal sa buhay ay hindi mauwi sa wala. Noong pinagtaksilan si Beverly ng kaniyang ex-husband, secretary at mga magulang, kinalimutan na ni Beverly ang hiling na iyon. Ngunit ngayong nasa harapan niya na ang mga taong nagbigay sa kaniya ng kapayapaan at nagparamdam sa kaniya ng tunay na pagmamahal, napagtanto ni Beverly na baka hindi pa dumating ang tamang panahon sa kanya nang mangyari ang lahat ng trahendyang hinarap niya noon. Dahil nagsimula nang umiyak si Beverly, lumapit ang triplets sa kaniya at niyakap sila ni Raymond. Sa mga pagkakataong iyon, para bang ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Beverly noon ay walang-wala kumpara sa sayang na amtan niya ngayon. Nakuna naman ni Mara ng litrato ang napakagandang eksena na iyon. Pagkatapos nilang maisayaw si Beverly, iniwan naman nila sina Raymond at Beverly. Iginya ni Raymond si Beverly papunta sa mesa kung saan nakahanda ang masasarap na pagkain. Hindi ba sila sasabay sa atin? Takang tanong ni Beverly habang pinapanood sina Mara at ang triplets. Napaalis. Napaiwas ng tingin sa Raymond na parabang nag-aalinlangan pa sa gusto niyang sabihin. Hindi nila tayo sasabayan ngayon. Sagot ni Raymond. Hiniling ko sa kanila na ibigay ang moment na to para makasama ka. Hindi naman agad na nakapagsalita si Beverly dahil sa kaniyang narinig. Hindi naman ganun ka-clueless si Beverly sa nangyayari. May ideya na siya kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng nakikita niya ngayon at ramdam ng dalaga sa kaniyang sarili na pareho sila ng nararamdaman ni Raymond. Bagay na bagay sa iyo ang damit mo. Sad ni Raymond. Bahagya namang nahiya si Beverly dahil pulang bestida na kaniyang suot. Pilit lamang itong ipinasuot ni Mara sa kaniya kanina, saka siya nito minakiupan kahit na walang kaide-ideya si Beverly kung ano ang nangyayari. Ikaw ba ang bumili nito? Tanong ni Beverly habang nakangiti. Tumango naman si Raymond. Nung nakita ko ang damit na yan, ikaw ang una ko naalala.
Naisip ko na bagay sa'yo at hindi nga ako nagkamali. Salamat. Bagay din sa'yo ang suot mo, mas lalo kang pumogi. Saad ni Beverly at natawa na lamang sila ni Raymond. Araw-araw naman siguro may nagsasabi sa'yo kung gaano ka kagwapo. Kaya malamang normal sa'yo mga salitang yon. Ngumiti si Raymond. Pero mas masarap pa rin pakinggan dahil nanggaling sa'yo. Hirit ni Raymond. Napahinga na lamang si Beverly nang malalim habang nakatitig sa binatang nasa kaniyang harapan. Sinong mag-aakala na ang taong tulad ni Raymond na nabubuhay sa mundong ibang-iba kay Beverly ay makakaharap ng dalaga ngayon ay siya ring muling magpapatibok ng kaniyang mansan ng nasawi na puso. Pagkatapos nilang kumain, tumayo si Raymond at kinuha ang isang paper bag saka inabot ito kay Beverly. Pwede ko bang buksan para sa'yo? Tanong ni Raymond. Ngumiti naman si Beverly at tumangi. Nang buksan ni Raymond ang paper bag, bumungad kay Beverly ang isang kahon na naglalaman ng isang napakagandang kwintas na may pendant na crescent moon. Hindi naman maalis ni Beverly ang tingin niya sa kwintas dahil sa ganda nito. Noong nagkita tayo sa rooftop, ganitong-ganito ang itsura ng buwan. Hindi ganun kaliwanag, hindi rin masyadong madilim. Pero nung mga oras na yun, kitang-kita na para bang ang buwan ang nagsasabi sa akin na nakatakda tayong magtagpo ng gabing yun. Lumakad si Raymond papunta sa likod ni Beverly upang isuot ang kwintas sa dalaga. Hinayaan naman ni Beverly ang binata na gawin iyon habang pinipigilan ng sayang nag-uumapaw sa kaniyang dibdib. Iginyan ni Raymond si Beverly upang tumayo ito at humarap sa kaniya. Hinawakan naman ni Raymond ang dalawang kamay ng dalaga, saka huminga ng malalim. Alam kong marami pa akong pagkukulang sa lahat ng bagay. Marami rin akong kailangan pang matutunan. Bukod pa doon, ang dami kong nagawang pagkakamali na hanggang ngayon ay sinisikap ko pang ayusin. Pero dahil sa iyo, hindi ako napapagod na mas baguhin ang sarili ko at mas maging mabuting ama sa mga anak ko. Beverly, matatanggap mo pa rin ba ang pagmamahal na gusto kong ibigay sa'yo? Marahan namang napangiti si Beverly habang nakatitig sa kinakabahang si Raymond. Oo naman, sagot niya sa kamalawak ng umiti. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Raymond. Muli namang tumango si Beverly habang natatawa. Agad na lumawak ang ngiti ni Raymond at hindi na napigilan pang yakapin si Beverly. Tinugunan naman ng dalaga ang mahigpit na yakap ng binata, kasunod ng masayang tilian ng triplets na tumatakbo papunta sa kanilang gawi. Ang lahat ng nangyari sa gabi ng kaarawan ni Beverly ay nagbigay sa kanya ng masasayang alaala na hindi niya basta-bastang malilimutan. Mara, komportable ka lang ba talaga kahit na alam mong may something sa amin ni Raymond noon? Napahiling si Mara. Alam ko namang hindi ka talaga isang katulong eh. Sad ang dalaga. Sa totoo lang nung una akala ko secret girlfriend ka ni Sir kaya kanya dinala dito. Pero importante pa ba yun? Kayo na ni Sir ngayon. Napatigil si Beverly sa paghuhugas ng pinggan. Saka napalingon kay Mara. Teka, paano mo nalaman na hindi ako katulong? Sinabi ba ni Raymond sa'yo? Umiling si Mara. Hindi, pero halatang halata naman eh sa kilos mo, sa itsura mo. Sa ilang buwan na magkasama tayo. Natawa na lamang si Beverly kay Mara dahil sa mga sinabi nito. Nako, dapat tata, mamang itawag ko sa'yo eh. Hoy Mara, tumigil ka nga. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na walang magbabago kahit na kami ni Raymond? Banta ni Beverly. Binitiwan naman ni Mara ang mga hawak niya. Saka kuryosong lumapit kay Beverly. Sige, sabihin mo na lang sa akin kung nag-kiss na ba kayo ni Sir nung birthday mo. Napatakip na lamang si Mara ng kanyang bibig. Hoy, nagbibiro lang naman ako. Tumatawa si Mara. Nga pala, sure ka ba nakakayanin mong mag-isa dito sa mansyon? Napaisip naman si Beverly. Nagpaalam kasi si Mara na aalis upang bisitahin ng kanyang mga magulang. Mamaya ang alis nito pagkatapos itong magluto ng hapunan. 2 gabi ka lang namang mawawala eh. Saka bukas sabi ni Raymond uwi raw siya dito. Kaya ngayong gabi lang ako maiiwang mag-isa kasama ang mga bata. Kayang-kaya ko to.
Ang dami ko na kayang natutunan sa'yo. Panigurado ni Beverly. Napangiti naman si Mara at mukhang nakampante dahil sa sagot ni Beverly. Pagkatapos nga niyang magluto, naghanda na siyang umalis, kasamang mga gwardya na maghahatid sa kanya palabas ng gate. Ingat po kayo, Yaya Mara. Huwag niyo pong kalimutan ng sabi ko, ha? Sad nga ni Solen. Oo, hindi ko kalilimutan na bumili ng mona pagbalik ko. Natatawang sabi pa ni Mara. Yaya, yung may asukal po sa itaas, ha? Dagdag pa ni Steve. Natawa naman sina Beverly at Mara. Pagkatapos ng ilang pagpapalitan ng salita, tuluyan nang sumakay si Mara sa kotse at umalis. Bumaling naman si Beverly sa mga bata. Tita Beverly, pwede po ba kaming manood ng movie ngayon? Tanong ni Solen. Oo naman, tara. Bubuksan ko ang TV. Lalakad na sana sila papasok ng mansyon nang mapansin ni Beverly ang pagiging tahimik ni Sevy. Sevy, okay ka lang ba? Concerned na tanong ni Beverly. Malungkot ka ba kasi umalis si Yaya Mara? Umiling si Sevy. Hindi po, masakit po ang ulo ko. Sagot ng bata. Agad namang napahawak si Beverly sa noo ni Sevy matapos niyang marinig yun. Naku, parang medyo nilalagnat ka. Pasok muna tayo sa loob para makainom ka ng gamot, okay? Saad ni Beverly. Tumango si Sevy at marahang umiti. Inabot niya rin ang kamay ni Beverly habang naglalakad sila papasok ng mansyon. Hindi na po kami manunood ng movie, baka po hindi makatulog si Sevy. Saad naman ni Steve. Napangiti si Beverly at natuwa dahil sa pag-aalala ni Solen at Steve sa kanilang kapatid. Tita Beverly, okay lang po ako. Hindi po malala ang lagnat ko, kaya wag na po kayong mag-alala sa akin. Paninigurado naman ni Sevy. Mabuti kung ganun. Pero mag-iingat pa rin tayo lalo na't malayo tayo sa syudad, okay? Kaya kapag may sakit kayo, sabihin nyo lang kaagad para malaman ko kung anong nangyari. Tita, pareho na po kayo ni Yaya Mara na palaging praning. Saad ni Sevy. Natawa na lamang si Beverly. O sige, magpahinga ka muna dito, makulimlim pa naman ang panahon ngayon. Huwag muna kayong lalabas para maglaro, malinaw ba? Umuo naman ang triplets. Naging payapa ang kanilang gabi at wala namang masyadong nangyari. Sama-sama silang kumain, nanood ng movie hanggang sa makatulog ang triplets. Ngunit pagsapit ng madaling araw, nagising na lamang si Beverly dahil sa malakas na pag-iyak ni Solen. Agad siyang napabalikwas. Sa hinihigaan nilang kama sa kabinuksan, ang lampshade na nasa kaniyang gilid. Nanlaki ang mga mata ni Beverly nang makitang nangingisay si Sevy. Tita Beverly, sobrang init po ni Sevy. Takot na sabi ni Solen sabay hawak sa kamay ng kanyang kakambal. Sa pag-asang baka tumigil ito sa panginginig. Napabangon naman si Steve, saka mabilis na kinuha ang telepono upang tawagan ang kanilang ama. Si Beverly naman ay agad na tinawagan ng private doctor ng mga bata habang pinapakalma si Sevy. Halos maiyak na si Beverly dahil sa pagkakataranta ngayong nangyari pa ito sa oras na wala si Mara at si Raymond. Hating gabi na rin ang hindi na pwede pang hintayin ni Beverly ang doktor dahil siguradong matatagalan ito at baka mapano si Sevy. Greg! Malakas na sigaw nga ni Beverly nang makita niya si Greg na pabalik sa kanilang tinutulugang rest house. At mukhang katatapos lang ng shift nito sa pagbabantay. Matapos marinig ang sigaw ni Beverly, ay hindi ito nagdalawang isip na tumakbo papasok sa mansyon. Kinarga na ni Beverly si Sevy at nang magkasalubong sila ni Greg, ay agad itong tumakbo papaunta sa garahe upang ihanda ang sasakyan. Sumakay si Beverly habang daladala si Sevy at kasama sina Solen at Steve. Marahil si Greg ay wala pang maayos na tulog dahil sa panggabi nitong shift sa gate. Ngunit sa kabila ng lahat ay nanatili silang determinado na dalhin si Sevy sa pinakamalapit na hospital. Ang 2 oras na biyahe palabas sa syudad ay natahak nila sa loob lamang ng 1 oras dahil sa bilis ng pagmamaneho ni Greg. Agad na inalalayan ng mga doktor si Beverly
at naupo naman ang dalaga sa waiting area kasama ang mga bata, pati si Greg. Maliban kina Solen at Steve, nabalot sa kanilang mga jacket, basang-basa ng ulan, sina Beverly at Greg dahil sa pagtakbo nila kanina. Ilang sandali pa, nag-vibrate ang cellphone na dala ni Beverly at bumungad sa kanya ang tawag ni Raymond. May problema ba? Bakit may tumawag sa telepono kanina? Kinakabahang tanong ni Raymond. Nandito kami sa syudad, sa isang ospital. Ospital? Anong nangyari? Anong ibig mong sabihin? Kami? May nangyari ba sa mga bata? Sunod-sunod na tanong ni Raymond. Makinig ka, Raymond. Kumalma ka lang, okay? Maayos na ang lahat. Kaya hindi mo na kailangan pumunta dito. Baka may makakilala sa'yo. Si Sevi, isinugod namin sa ospital dahil kinukumbulsyon. Ano? Tarantang sigaw ni Raymond. Nasang ospital kayo? Napalingon si Beverly kay Greg. Nasa EMC Hospital po tayo ngayon. Sagot ni Greg na narinig naman ni Raymond sa kabilang linya. Matapos marinig ang pangalan ng hospital, naudlot na ang tawag dahilan upang tuluyang magpanik si Beverly. Pagkatapos ng ilang minuto, hindi nga siya nagkamali sa kaniyang kutob dahil dumating mga si Raymond sa kanilang kinaroroonan. Niwala itong suot na pantakip sa kaniyang mukha at halatang basta na lamang sumugod papunta sa kanila dahil nakapantulog pa ito at nakatsinelas panloob. Raymond, kinakabahang sad ni Beverly sa kanapalingon sa mga taong nakatingin sa lalaki. Nang makita ni Raymond ang kalagayan ni Beverly, agad niyang hinubad ang suot niyang jacket at binalot ito sa kanyang nobya. Greg, tawagan mo si Neil, yung sekretary ko para dalhan kayo ng masusot dito. Sad niya kay Greg. Tumango naman ito at agad na kumilos. Raymond, I'm sorry. Kung nabantayan ko lang sana si Sevi baka hindi mangyayari to. Hindi mo na sana kailangan pang mag-alala. Umiiyak na saad ni Beverly. Umiling lang si Raymond sa kaniyakap si Beverly. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan, okay? Hindi mo kasalanan. Pagpapatahan niya sa dalaga habang marahang hinahaplos ang likod nito. Daddy! Daddy, ano pong nangyari kay Sevi? Magkasunod na saad ni Solen at Steve. Napaluhod si Raymond sa kanyang mga anak upang pakalmahin din sila. Ginagamot na ng mga doktor si Sevi. Walang masamang mangyayari sa kanya, okay? Marahang sabi ni Raymond. Tumango naman ang magkapatid at napayakap na lamang sa kanilang ama habang umiiyak. Halos 1 oras na naghintay si Raymond sa waiting area kasama ang kanyang mga anak pati na rin si Greg at Beverly na nakapagbihis na ng damit. Si Raymond, biglang saad ni Greg kaya inabot kay Raymond ang kanyang cellphone. Dumikit naman si Beverly upang tingnan din kung ano ang pinakita ni Greg at napahinga na lamang siya ng malalim habang tinitingnan ng mga nagkalat na picture ni Raymond habang yakap ang kaniyang anak kung saan tuluyan na nangang nabuking ang relasyon ni Raymond sa mga bata dahil sa pagtawag nila ng daddy sa kaniya. Kasunod nito ay ang pagdating ng manager ni Raymond na tarantang kinausap ang binata. Ngunit ilang minuto lamang ay bumalik si Raymond at umalis ang kaniyang manager na mukhang disappointed ang nanghihinayang. Bago pa man maitanong ni Beverly kung ano ang nangyari, naagaw na ng doktor ang kanilang atensyon. Agad silang lumapit upang makibalita. Stable na po ang bata. Pwede ko po bang makausap ang parent niya sa office ko? Tanong ng doktor. Ako po. Ako nga man niya. Walang alinlangang sabi ni Raymond. Tumango ang doktor at nauna nang lumakad papunta sa kanyang office para bigyan ng listahan ng gamot na bibilhin para kay Sevi. Nang makalabalik si Raymond, agad siyang sinalubong ni Beverly. Magiging okay lang ba ang karir mo? Nag-aalalang tanong ni Beverly. Alam ni Beverly na malapit na ang release ng malaking movie project na pinagbibidahan ni Raymond. Dahil sa nagkalat na mga picture sa social media, ay pinagpipiestahan na siya ng mga tao at kung ano-ano ng kwento ang ginagawa nila para lamang mag-viral at sirain si Raymond.
Ngumiti lamang si Raymond sa kainabot ang kamay ni Beverly upang mahawakan ito at ibsan ang pag-aalala ng binata. Magiging okay ang lahat. Tanging sabi nito sa umiti kay Beverly. Ilang sandali pa ay lumabas naman ang isang nurse. Gising na po ang patient. Marahan itong sabi sa kanila dahil upang dali-daling pumasok ang magnobyo kasama sina Solen at Steve. Sevi, okay ka na ba? Daddy! Umiiyak na sad nila Solen at Steve. May masakit ba sa'yo, Sevi? Marahang tanong naman ni Raymond sa maingat na hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Magpapagaling po agad ako para makauwi agad tayo, sambit ni Sevi. Napailing naman si Raymond saka naupo sa tabi ng kanyang anak. Hindi niyo na kailangan bumalik doon, anak. Ililipat ko na kayo dito sa syudad at magsisimula na kayong mag-aral. Papalapit na ang pasukan. Napalingon naman si Sevi sa kanyang ama. Maging ang kanyang mga kakambal ay nagulat sa kanilang narinig. Totoo po, Daddy? Masayang tanong ni Solen. Tumango naman si Raymond dahilan upang mas lalong lumawak ang ngiti ng mga bata. Agad na tumayo si Sevi sa kaniyang kama, saka sumilip sa bintana ng kaniyang kwarto. Gumaya naman ang kaniyang mga kakambal. Hindi pa tirik ang araw, ngunit maliwanag na at nakikita na nila ang mga kotse na dumadaan sa kalsada. Wow, ang daming kotse! Hindi makapaniwalang sad ni Steve habang nakatitig sa mga dumadaan na kotse. Daddy, mall po ba yun? Pwede po ba tayong pumunta doon pag magaling na si Sevi? Tanong naman ni Solen. Saka napatingin kina Raymond at Beverly. Oo naman, may mga mas malalaki pang mall kesa dyan. Lahat pupuntahan natin kapag gumaling na ang kapatid nyo. Hindi na kayo maikukulong pa. Nakangiting sabi ni Raymond. Napatingin si Beverly sa bintana tulad ng mga bata. Ilang buwan na rin nang huli siyang makaapak sa syudad kung saan umikot ang buong buhay niya noon. Mula sa kanilang kinatatayuan ay kita niya ang rin mula sa malayo ang kumpanyang pinaghirapan niyang buuin. Naramdaman ni Beverly ang pag-akbay ni Raymond sa kaniyang balikat upang tumingin din sa building na tinititigan ng dalaga. Iiwan na natin lahat sa nakaraan. Magsisimula tayo ulit. Mahirap pero alam kong kakayanin natin. Saad ni Raymond, saka tinitigan ng dalaga sa mga mata nito. Hinawakan naman ng triplets ang mga kamay ni Beverly. Pakiramdam ng dalaga ay taglay niya na ang lahat ng lakas na kailangan niya upang magpatuloy sa buhay. Pagkatapos ng pangyayaring yon, tuluyan na ring tinapos ni Raymond ang kaniyang career sa pag-aartista. Ang kaniyang huling movie na pinagbidahan ay umani pa rin ng maraming papuri dahil sa angking galing niya. Sa kabila ng mga haka-hakang patuloy na umiikot sa social media. Kung dati, kahit na maliit na issue ay sinusubukan ni Raymond na linisin. Ngayon, wala na siyang pakialam dahil alam niya nang ang atensyon niya ay hindi dapat ilaan para sa mga taong nais lamang siyang sirain. Mas mahalaga sa kaniya na mapanatili ang kasiyahan sa kanilang tirahan kasama ang kaniyang bagong pamilya. Hindi ibinenta ni Raymond ang mansyon na dating tinitirhan ng kaniyang mga anak. Bumabalik sila roon paminsan-minsan upang magpahinga at lumayo sa stress na dulot ng syudad at para na rin balikan ang mga masasayang alaala na nabuo nila sa mansyon na iyon. Naisipan na rin ni Beverly na bumangon at muling pumasok sa pagnenegosyo. Sa pagkakataong ito, kasama niya na si Raymond na ibinigay ang buong tiwala nito sa kanya, pati na rin ang triplets na laging nakasuporta kay Beverly. Unti-unti ring ginagamay ni Raymond ang pagnenegosyo gamit ang kaniyang naipong pera mula sa kaniyang dating career. Ang lahat ng kanilang paghihirap ay nagbunga rin pagkatapos ng mahigit 2 taon. Alam niyo, feeling ko masarap kumain ng ice cream ngayon. Parang gusto kong bumili habang pauwi tayo mamaya. Saad ni Beverly habang naglalakad palabas sa ospital matapos ang kanyang check-up. Tita Beverly,
Ang lamig-lamig na po ng panahon, gusto niyo po bang mag-ice cream? Tanong naman ni Solen. Naku, pinagagalitan mo na naman ako, Solen. Biro ni Beverly. Hindi naman po ako nagagalit, nag-aalala lang po ako sa'yo at sa baby natin. Katwiran ni Solen. Saka malawak ng umiti. Sige, dadaan tayo sa favorite mong ice cream shop. Excuse me po, kayo po ba si Raymond Cruz? Nahihiyang tanong ng isang nurse. Bumati rin ito kay Beverly at Solen. Tumango naman si Raymond. Oo, ako nga. May tutulong ba ako sa'yo? Takang tanong ni Raymond. Inabot ng nurse ang isang piraso ng papel kay Raymond. Naku, fan na fan niyo po kasi ako noon eh. Hindi ko po inaasahan na makikita ko ulit kayo dito. Pwede po bang humingi ng autograph? Kabadong sagot pa nga nito. Napatingin naman si Raymond kay Beverly na tumango lamang habang nakangiti. Tinanggap ni Raymond ang papel, saka pumirma. Masayang nagpasalamat ang nurse sa kanilang lahat bago ito excited na umalis. Kahit saan tayo pumunta may nakakakilala pa rin sa'yo, Daddy. Nakangiting sabi ni Solen. Napakamot naman si Raymond sa kanyang ulo. Oo nga eh. Nahihiya nga ako minsan dahil matagal na akong nag-resign sa showbiz. Natawa lamang sina Beverly at Solen. Napakapit na lamang si Beverly sa braso ni Raymond habang si Solen naman humawak sa kamay ng kanyang ama. Beverly? Natigil sila sa paglalakad sa kanapalingon sa kanilang likod matapos marinig ni Beverly ang pamilyar na boses na iyon. Bumungad sa kanila si Steph, ang dating sekretarya ni Beverly na siyang itinuring niya na ring kapatid at best friend. Siya rin ang parehong babae na nagtaksil sa kanya kasama ng kaniyang asawa. Steph, anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Beverly. Ilang sandali pa dumating si Manuel, ang ex-husband ni Beverly, na hindi maipinta ang mukha ngayon at mukhang may malalim na problema. May sakit kasi sa Manuel. Nagpa-check up siya. Marahang sagot ni Steph ngunit marahas siyang sinita ni Manuel. Kailangan mo pa ba talagang sabihin sa kanila? Saka anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinahanap. Inis na saad ni Manuel sa kanyang asawa. Nabigla naman si Beverly sa ginawang pagsigaw ni Manuel sa kaniyang asawa lalo na't nasa harapan sila ng maraming tao. Napayuko na lamang si Steph at hindi na sumagot. Napatingin naman si Manuel sa panig nila Beverly. Umikot ang tingin niya mula kay Raymond, Solen, sa sinapupunan ni Beverly at sa wedding ring na kaniyang suot. Pasensya na kung inistorbo ko pa kayo. Nagulat lang talaga ako na makita ka dito. Marahang sabi ni Steph kay Beverly. Ngumiti na lamang si Beverly. Hindi niya maiwasang maawa kay Steph dahil ito na ang nasa dating malaimpyerno niyang buhay noon. Napatingin naman siya kay Manuel na wala pa ring ipinagbago bukod na namayat ito. Sigurado si Beverly na tulad niya, inuto lamang ni Manuel sa Steph noon at minanipula. Mauna na kami, kailangan pang magpahinga ng asawa ko. Kalmadong sad ni Raymond sa kamarahang hinawakan ng likod ni Beverly upang igiya ito paalis. Tumango lamang si Steph at malungkot na ngumiti. Habang nasa kotse naman sila, nag-aalalang napalingon si Raymond sa kaniyang asawa. Okay ka lang ba? Tumango si Beverly. Oo, naawa lang ako kay Steph dahil sa pagsigaw ni Manuel sa kanya kanina. Siguradong mas malala ang ginagawa sa kanya kapag nasa bahay sila. Sagot ng dalaga. Napahawak na lamang si Raymond sa kamay ng kanyang asawa. Kailangan mong mangumiti. Huwag mong kalimutan na ngayon natin malalaman kung anong gender ni baby. Nakaiting sabi ni Raymond kay Beverly. Umaliwalas naman ang mukha ni Beverly sa kanapahawak sa kaniyang sinapupunan. Hindi na rin siya makapaghintay na malaman kung ano ang resulta. Sinadya kasi nilang hindi alamin sa hospital ang kasarian ng kaniyang dinadalang baby dahil gusto nilang ang buong pamilya nila ang kasama nila sa masayang pagkakataong iyon. Nang makarating sila sa kanilang bahay ay excited na tumakbo sina Sevy at Steve papunta sa kanila na mukhang inaabangan rin ang balita. Naupo naman ang mag-asawa sa isang sofa habang nakapalibot sa kanila ang triplets.
Inilabas ni Beverly ang papeles at hindi muna ito binasa. Ready na ba kayo? Excited na tanong at agad namang tumango lahat ng kanyang kasama. Ilang segundo nilang binasa ang mga nakasulat sa papel na may kasama pang ultrasound result. Hanggang sa napatakip na lamang si Beverly ng bibig, saka malakas na natawa. 2 babae, kambal. Hindi makapaniwalang sabi ni Raymond sa kanapatingin sa triplets na nasa kanyang harapan. Mukhang kailangan ko nang iparenovate tong bahay dahil lumamalaki na kaagad ang pamilya natin. Biro pa ng lalaki? Dahil ano pang magtawanan lamang silang lahat. Yes, 3 lang kaming babae. Masayang hiyaw ni Solen habang bakas naman ang excitement sa mukha ni Sevy at Steve. Kaya palang daming bili ni Doc sa akin kanina. Natatawang sabi ni Beverly, saka napahawak sa kanyang sinapupunan. Sinong mag-aakala na 2 anghel pa lang dinadala ko? Napayakap na lamang si Beverly kay Raymond at hindi na napigilan pang umiyak. Dumalo rin sa kanila ang triplets. Excited na akong makita sila at mahawakan. Sagot naman ni Raymond. Napangiti naman si Beverly, saka nagsimulang mag-imagine ang magandang buhay na naghahabang sa kanila kasama ang kanilang mga bagong supling. Ang kanilang isang malaking pamilya. Saad ni Raymond habang nakangiti. Mahal na mahal ko kayong lahat. Muling saad ni Raymond saka mas lalong hinigpitan ang yakap kay Beverly at sa kanyang mga anak. Ang tanging hiling niya sa pagkakataong yun ay ang maramdaman ng mga dinadala ni Beverly ang pagmamahal na ibinubuhos nila para sa isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Beverly at Raymond. Maraming salamat po sa lahat. Happy Sunday everyone at shout out po sa inyong lahat na mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH.